Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Isa ka ba sa nagtataka, nagtatanong o na-e-excite sa mga icons na pinos ng offshore music sa kanilang Facebook page? Bago natin pag-usapan yan, mag-intro muna tayo. Isa ka ba sa naka-like o naka-follow sa Facebook page ng offshore music? Yes! Isa ka rin ba sa nagtaka, nagtanong, at nalilito or na-e-excite kung ano ba talaga yung mga icons na ito? Yes! Isa ka ba sa mga nakaalala kung saang album ng Eraserheads mo nakita ang mga icons na ito? Yes! O di naman kaya, isa ka sa naka-memorize mula noong 1995 hanggang 2024 kung ano-anong awitin ang nire-represent ng mga icons na ito? Yes! O isa ka rin sa nakakaalam na mga icons na ito ay from Caterpillar album pero kinalkal mo ang iyong mga koleksyon para balikan ang Caterpillar album at isa-isahin ang mga icons na nakakita mo? O baka naman isa ka na after mong makita sa Facebook ang mga icons, binalikan mo at bigla mong na-miss ang Caterpillar album. Tapos, habang tinititigan mo ang mga icons na nakatapat sa bawat awitin ng album na ito, sumasabay naman ang pagsariwa sa iyo ng mga alaala ng dekada 90 nung ikaw ay bata pa. Marahil baka katulad na rin kita na kapag walang salamin ay hindi na rin mabasa ang mga letrang nakalimbag sa balang ito. Pero aaminin ko sa inyo, noong 1995, after kong bumili ng Caterpillar album at nakita ko ang mga icons, inakala kong itong galing sa hieroglyphics ng mga taga-Ehipto. Pero nagkamali ako. Ito pala ay original ng Eraserheads. O siya, ating balikan at pag-usapan ang mga icons na pinagkakaguluhan ngayon sa social media. March 12, inilabas ang first icon, ang huling El Bimbo. La 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 la, la la. March 13, nilabas ng offshore ang PhilHair. You don't need to leave. Sinundan yan ng icon ng Yoko na nilabas naman noong March 14. Yoko ng mag-CMT! Next icon, March 15, ay ang icon ng Poor Man's Grave. Ang galing ng offshore, di ba? Parang ginawa nilang countdown hanggang sa makarating sa dulo. Nung ikaw ay bata pa. The following day, ang icon na nilabas nila ay para sa Walang Nagbago. March 17 naman ay para sa Paru-Parong Ning-Ning. March 18, alam kong alam nyo na to, kaya wag nyo nang itanong sa akin. Tama na nga, baka umulan. March 19 naman ay para sa awiting Torpedo. Pasensya na. March 20, nilabas naman nila yung para sa awiting Slow Mo. Slow. March 21 naman, sa sikat na Overdrive. Ginataang Gata. March 22, nilabas naman yung para sa Kama Supra. Hihiga tayo at kakan. March 23, para sa favorite kong Pine Time. Basta't kayakap ka ay okay. March 24 ay ang Waiting for the Bus. March 25 ay ang Back to Me. Saan ka nagtungo, tumila na ang... March 26, ang pinakahuli ay ang Super Proxy. Sabi nga ni Sir Carlo, sawa. Sawa ka na ba? Mga kajobang, yung pinos ng offshore na pagkasunod-sunod at saka yung nandito sa
pinaka-inlay, anong napansin nyo? Tama. Medyo baliktad, no? Sa offshore, nauna yung ang huling El Bimbo at nahuli ang Super Proxy. Pero kung titignan nyo dito sa inlay, una dapat yung Super Proxy at huling-huli na yung ang huling El Bimbo. So yan, kung kayo'y tagahanga ng Eraserheads na katulad ko, iisa lang ang nasa isipan natin. Ano? Parang paparating na ang vinyl album ng Caterpillar. Kasi dumating na yung Ultra Electromagnetic Pop, Circus, tapos meron na ring Sabado. So, tingin natin, ito ay countdown ng Offshore Music sa paparating na album na Caterpillar. So, anong hinihintay nyo? Kailangan nating magtipid, mag-ipon, para meron tayong pambili ng album na Caterpillar, mga ka-e-heads at aking mga kajobang. Yes! Kaya ako, kung napanood nyo yung aking last vlog about Circus album, di ba? Nag-umpisa na ako mag-ipon last year ng pang Caterpillar sa aking emergency fund. Again, kung kayo bago lang sa aking channel, invite ko kayo like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Dance DIY na lagi nagsasabing, mabuhay ang musika, mabuhay ang OPM, mabuhay tayo mga ka-e-heads. Babus, paalam!